po yan gusto ni Mayor Francis Zamora. Hindi naman po yan gusto ng aming lungsod. Ngunit nangyari siya. Hindi namin dinideny na nangyari, but we are doing something about it. We are changing how we will celebrate in the next many years. And buti na rin nga po nagkaroon ng ganitong pagkakataon kung saan maintindihan din ng San Juan kung bakit kailangan baguhin ang paraan kung paano kami magdiwang ng aming kapistahan. Mayor sa San Juan, dahil sinasabi niya meron daw sa kanyang banta sa politika. Meron ba kayong action o protection? Yes, of course, no, may karapatan naman talaga si Lexter na maproteksyonan din ng kanyang buhay dahil una-una, hindi naman po siya kriminal. Hindi naman po siya kinasuhan ng anumang bagay. So, ayaw din natin naman humantong sa anumang masamang pangyayari ang kanyang buhay. So, we will of course coordinate with our San Juan Police to ensure na wala ring manakit sa kanya, walang sumubok pumatay sa kanya, kung marami nagbabanta sa kanya. Tungkulin namin na siguraduhin na walang papatay sa kanya. At tungkulin ko yun bilang mayor na siguraduhin ang kanyang buhay ay hindi po malagay sa anumang alangan. Mayor, itutuloy po yung hanapin yung ibang mga naging parang si Lexter? Opo, actually, tuloy-tuloy po. Kanina nga ho, no? Meron na isang magpa-file na rin po ng kaso. Papunta na po siya sa prosecutor's office kaninang bandang mga alas 3 ng hapon. No? So, nadagdagan na naman po ang magpa-file ng kaso patungkol nga sa aming kapistahan. At hanggang ngayon, patuloy po akong manghihikayat ng mga mamamayan na gusto mag-file po ng mga kaso laban sa mga taong maaring nanakit sa kanila o na may wisyo sa kanila. At hanggang ngayon po, hinihikayat ko ng bawat isa na magpadala ng mga videos, photos, anumang impormasyon o patunay na sila nga po ay sinaktan o binasa ang gamit. Ako rin po ay nagbigay na ng instructions kahapon nung aming breakfast meeting nga po kasama ang ating executive department, kasama ang ating legislative department, lahat ng mga Facebook accounts po ng ating mga barangay, ganon din ng ating mga city officials, ni Vice Mayor, ni City Administrator, ng mga konsihal, ni Congresswoman, ganon din po ng ating mga department heads. Lahat po yan, I instructed all of them to announce to the public na kung meron pong mga videos o photos na pwedeng ipadala sa pamamagitan ng social media na magsisilbing mga patunay o pruweba sa mga ng basa o ng gulo, ay ipadala po sa amin sapagkat gaya na sinabi ko, hindi po tayo titigil hanggat maturuan sila ng leksyon. Si Lexter, natuto ng leksyon ngayon, bagamat hindi naman sa pamamagitan ng isang kaso, ngunit sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba. Mula sa kanyang dating mayabang na asta, ngayon nakita natin na si Lexter ay natuto ng isang leksyon kung paano maging mapagkumbaba at paano humingi ng tawad. At para naman po dun sa meron talagang criminal liability, ang leksyon na matututunan nila ay yung kasong haharapin nila. Sapagkat dadaan po sila sa isang legal na proseso at kung makita po ng ating korte na sila nga po ay guilty sa mga kasong ito, maaari silang makulong at sila po ay papatawan ng mga karampatang multa. Mayor, yung rider na binasa ni Lexter, may info na po ba kayo or natukoy na po niyo yung identity ng rider na yun? And if ever po na may nasirang gamit, sasagutin po ba ng LGU yung mga nasirang? Okay, una sa lahat, no, wala pa ho kaming impormasyon kung sino po ang rider nito. At yan nga po, no, hinihikayat ko po siya na pumunta sa aking tanggapan upang aming matulungan. Kung gusto niya mag-file ng kaso laban kay Lexter, yan po ay kanyang karapatan. Kung gusto niya filean si Lexter ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property upang mabayaran ang kanyang nasirang kagamitan, kung sakaling ang nasirang kanyang cellphone o laptop, yun po ay option na pwede niyang gawin. Ngunit pag dumating nga siya rito at makausap ko, of course, just like
what I did po, no, with Mr. Eustaquio Rapal, pinalitan ko po ang kanyang cellphone, ay tutulungan ko po ang rider na binasa ni Lexter. At baka si Lexter gusto rin siyang tulungan sa ibang paraan. Nagsabi naman siya na bibigyan niya ng helmet yung rider at kapote, no? So sana nga po, no, umaasa po ako na makapunta rito yung rider na binasa ni Lexter upang makapag-ayos ako ng isang araw kung saan makikita po kaming tatlo, makahingi po ng paumanhin personally si Lexter sa kanya, maabot ni Lexter yung tulong na gusto niyang iabot, at ako rin po personal na magbibigay ng tulong po sa kanya. Sir, ganun dami din kasi yung name yun sa mga fake bookings and fake deliveries. Yes, ako po yung nananawagan, no? Gaya ng binanggit ni Lexter kanina, sa lahat po ng mga gumagawa ng mga fake bookings, ako po yung nananawagan na tigil na po natin ito. Kung ano man po ang galit ninyo kay Lexter o sa akin dahil sa mga nangyari, kami po ay humingi ng paumanhin at nandito na nga po si Lexter, nag-public apology na po siya. Ito po ay bagay na talagang kusang loob niyang ginagawa. Kaya ako po yung maasa na humupa na rin po sana ang galit ng mga tao sa mga nangyari. At muli, no, sisiguraduhin po namin na hindi na po ito mangyari muli sa mga darating taon dito po sa kapistahan ng San Juan. At yung mga pagbabagong aming gagawin ay tiwala po ko na sa pamamagitan nito ay hindi na nga po mangyari muli ang ganitong klaseng kaguluhan. Wala na po kayong makikitang mga sa pilitang babasain, wala na po kayong makikita ng mga sasaktan. Wala na po kayong makikitang kaguluhan sapagkat meron na lang pong isang basaan zone na kung saan pwede magbasaan. At itong basaan zone ito, of course, we will ensure peace and order inside the basaan zone. But outside the basaan zone, bawal po mangbasa at mas madali na ngayon para sa ating kapulisan manghuli sapagkat kung kayo po ay mambasa outside the basaan zone, automatic violation na po yan ng ordinansa. Pwede po tayo magpataw ng as much as 5,000 pesos to an ordinance at pwedeng isaad po dun sa ordinansa ang pagkakakulong dun sa mga violators. So, isa pong gusto kong i-emphasize po, no, at gusto ko po maintindihan ninyo, yung 2018 ordinance, ito po isang ordinansa na pinasa nung panahon ng nakaraang mayor. At nakitaan namin ito ng maraming loopholes o gray areas o kahinaan. Halimbawa, yung ibang mga violations na nakita natin itong mga nakarang araw, hindi po yun nakasaad dun sa ordinansang yon. So, papalakasin namin ang ordinansang ito, aamyendahan namin siya upang lahat na maisip nating violations na pwedeng mangyari sa isang basaan ay mailagay doon. Yung mga loopholes, mga kakulangan, yung mga gray area, we will correct all of this and make sure that we will have a very, very strong ordinance na wala ng loopholes, all-encompassing. Lahat na maisip nating posibleng violations po, lalagay na po natin doon para talagang wala nang ligtas yung mga manggugulo kung sakali man sa mga darating na panahon. Okay? Sir, so ulit interest na ito, sir? Ano, sorry? Ulit interest na. Oo. Kaya nga, napapasalamat din ako kay Lexter sapagkat nag-decision nga siya pumunta rito kasi sabi ko, hindi ka talaga titigilan ng lahat. Hanggat mangyari nga ang araw na ito at Lexter, yan talagang yung leksyong ito na natutunan niya, nakita niya na dapat maging mapagkumbaba, dapat akuin ang mga pagkakamali at ang pinakamahalaga ay hindi ito gawin muli upang wala nang maperwisyo, wala nang masaktan, wala nang mabastusan. Okay? Lester, lalabas mo pa mo yung dila mo? Joke na, off the record. Ayaw ko lang ilabas ang dila mo. Sana yung sample pang ulit. Sabi ko nga sa kanya, Lexter, wag mo na ilalabas yung dila mo. Kasi ang ganda na nga nung apology niya kagabi, tapos nilabas pa rin yung dila, di ba? Kaya natuto na siya. Kaya mag-alala. Natuto na siya. Tatanong ko nga sana kanina kay Lexter, sir, ngayon. Inumpis ka po ba yung baril niya?
Ay, water gun lang kasi yun. Oo, water gun lang. Kasi hinahanap daw po kasi ni Bulboy yung bibilhin. Ganun ba? 5 million daw. Oo, kasi pag binenta mo, may bibigay ko dun sa rider na magre-reklamo. Diyan, sa bahay lang po. Yung sa bahay lang. Ano na yun? Kung may iwawala. Oo, kasi gustong bilhin. Marami nakaka-interest. Pero ibibenta ko ba talaga? O may sentimental value habang buhay sa water gun na yun para sa'yo? Mga buhay na po yun. Bahagi yun ng leksyon na natutunan niya, no? Yes. Para hindi niya makalimutan na dahil sa water gun na yan, nagkagano ng kanyang buhay at dahil sa kanyang pinagdaanan ay nagsisi naman siya at nangakong hindi na gagawin muli. Sige po, maraming salamat po. Umangat ng kanyang kasikatan, parang si Diwata. Sige po, thank you so much. Thank you. Okay, next turn. Ayoko rin yung masabi ng tao. Sige po. Samahan niyo na lang si Lexter sa Sir, isa pa po, sorry. Dexter, sorry. Isa pa kita. Sorry, Ano yan? Sorry. Shake hands. Yung pag-shake hands namin, ito ay isang simbolo ng kanyang pag-ako sa kanyang mga yung nagawa, no? Na sa totoo lang talagang naging dahilan naman po ng pagkakaroon talaga ng kahihiyan dahil nga po sa mga kumakalat sa social media, mga viral videos, naging dahilan po talaga yun ng kahihiyan para sa amin sa lungsod. At ako ay nagpapasalamat sa kanya sapagkat naglakas loob siyang pumunta rito, aminin ng kanyang mga kasalanan, aminin ng kanyang mga nagawa at humingi ng tawad at paumanhin. So, para sa kanya, alam nyo, ito yung leksyon na sinasabi ko. Isang bagay na hindi niya makakalimutan dahil natuto siyang magpakumbaba, humingi ng tawad, magbago, at hindi na niya ilalabas ang kanyang dila gaya ng kanyang pinangako at hindi na rin siya magiging mayabang sa anumang paraan. Diba? Next time. At nagpapasalamat din po pala ako sa mga staff ng barangay namin, lalo na po sa kapitan namin na si Alvin Alonso po na naipag-coordinate po kay Mayor na magkaayos po lahat. Lalo na rin po sa mga agawads namin sa barangay Balumbato po. Yun lang po. Thank you. Okay, sige. Kaya pwede ba pa-send kay Lexter? Lexter? Pwede mo pala-send. Nagpapasalamat din po pala ako kay Mayor na nandiyan po pa rin po siya sa akin dahil may pagkakamali po rin po ako ngayon. Maraming salamat po sa inyo, Mayor. Thank you. So alam nyo, bilang ama ng lungsod, no, anak ko po, no, na may tuturing ang bawat San Juanenyo, kasama naman dyan si Lexter. Kung meron man tayo mga anak na gumawa ng anumang mali, no, tungkulin natin bilang ama na turuan sila, no, para hindi na po maulit ang ganitong mga pagkakamali. So, Lexter is one example of that at base naman sa kanyang mga binanggit ngayon, magbabago siya at pinagsisisihan niya yung mga nagawa niya at nangangakong hindi nagagawin. So ilan taon po siya? Estudyante ba siya? Tinatanong Ilan taon ka? Estudyante ka ba? Hindi na po. Pero ilan taon ka? 21 po. OS pa. Okay, sige. Brian, assist mo na lang si ano. At paano mo na lang, samahan mo na lang si Dexter. Sige. Okay, si Lola mo, Dexter. Andyan? Lola, si Lola. Ayan. Sila. Samahan mo na lang. Sige, okay. Asher po ulit. Oo, na-notice ko rin kumbaga ano rin.
pertaining to other cases, yes, it's possible, lalo na talagang we're actively seeking to identify them. But in relation to next time, I'm hoping kung saan natin. Kasi ayaw naman natin humantong na may malaki sa kanya, may pumatay sa kanya. Siyempre, karapatan din naman yung mabuhay. Kami natin naman siya sa kanyang mga kamali. Hindi naman siya nagmamali. Oh, yes, I know. Kahit ako naman, I really wanted, get to talk to him. Sige, thank you so much. Thank you. Sige po, yes, thank you. Thank you. Sige po, muli, sa lahat po ng nanonood nating press conference, ito po ang mga nangyari. So, panoorin nyo na po muli kung hindi nyo na po nasimulan. At napaliwanag naman po ang lahat sa press conference nito. Ako po yung maasa na sana po sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin ni Lexter ay humupa na po ang galit laban sa kanya, laban sa nangyari po na kaguluhan sa aming lungsod. Muli ako humingi po ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng naapektuhan ng aming selebrasyon at makakaasa po kayo na sa mga pagbabagong aming gagawin sa aming kapistahan simula ngayon pa lamang ay hindi na po ito mangyari muli. Maraming salamat. Ito po ang inyong makabagong salamat.